Binigyan ako ng asawa ko ng isang jade bracelet na nagkakahalaga ng gae 35 milyon bilang regalo sa aming anibersaryo. Ngunit, isang misteryosong mensahe ang nagbabala sa akin na itapon ito. Ibinigay ko ito sa aking hipag na laging naiinggit. Kinabukasan, nagulantang ako nang marinig ang kanyang nakahihindik na sigaw mula sa kanyang silid at makita ang kanyang balat na naglalapnos. Bago magsimula ang kwento, pakisulat sa comment section kung taga-saan kayong mga kaibigan na nanonood ng istoryang ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para mas lalo pang lumago ang channel na ito at makapaghandog pa ng mga mas nakakaantig na kwento. Isang malakas na ulan ang bumubuhos sa Maynila ngayong gabi. Ang mga patak ng tubig na tumatama sa salaming bintana ng Marangyang Restaurant sa ika-56 na palapag ay lumilikha ng ritmong dapat sanay nakapagpapakalma. Sa labas, ang mga ilaw mula sa mga sasakyang nagsisiksikan sa kahabaan ng EDSA ay tila isang ilog ng liwanag na hindi natutulog. Napakaganda ng tanawin, napakamahal, tulad ng suot kong silk na bestida at ng ayos ng fine dining table sa aking harapan. Happy 10th wedding anniversary, mahal. Ang baritonong boses na iyon ang pumukaw sa aking atensyon mula sa bintana. Lumingon ako at tinignan ang lalaking kasama ko sa loob ng isang dekada, si Marco. Napakakisig ng aking asawa ngayong gabi sa suot niyang custom-tailored na itim na suit na bumabalot sa kanyang matipunong katawan. Maayos na, nakasuklay pa atras ang kanyang buhok na nagpapatingkad sa kanyang matigas na panga. May mainit na ngiti sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ang nagpaibig sa akin nang husto noong kami pareho pang nagsisimula sa aming mga karera mula sa wala. Salamat, Hon, malambing kong sagot, kasabay ng pagtugon sa kanyang paghawak sa aking kamay sa ibabaw ng mesa. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Hindi biro ang 10 taon. Tumango si Marco. Titig na titig ang kanyang mga mata sa akin. Ang titig na iyon ay matindi, na para bang pinagmamasdan niya ang isang obra maestra. At kasing ganda ka pa rin noong unang beses kitang inalok magpakasal doon sa maliit na kapihan sa kanto, Eliza. Ang pinagkaiba lang, ngayon kaya ko nang ibigay ang mundo sa'yo. Hindi mo na kailangang magpakapagod sa construction site, maging maalikabok, o problemahin ang budget para sa buwan ng gastusin. Bahagya akong ngumiti. Totoo ngang nagbago ng husto ang aming buhay. Si Marco ngayon ay isang matagumpay na property developer, ambisyoso at iginagalang. Samantalang ako, kahit na isa akong arkitekto na may pangalan din, palaging hinihiling ni Marco na mag-relax na lang ako at i-enjoy ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Nais niyang maging reyna ako sa palasyong itinayo niya. Isang waiter ang lumapit dala ang aming dessert at nagsalin muli ng sparkling water sa aming mga baso. Pagkaalis ng waiter, may dinukot si Marco mula sa bulsa ng kanyang coat. Dahan-dahang kumabog ang aking dibdib. Inilabas niya ang isang kahon na balot sa pulang pelos. Medyo malaki ito, hindi kahon ng singsing. Inilagay niya ang kahon sa gitna ng mesa sa pagitan ng aming mga platito ng dessert. Buksan mo, mahal. Para sa iyo to, sabi niya na may tono ng pagmamalaki. Nanginginig ng bahagya ang aking mga kamay nang abutin ko ang kahon. Ang lambot ng pelos sa dulo ng aking mga daliri. Dahan-dahan kong binuksan ang takip nito. Huminto ang aking paghinga. Sa loob ng kahon ay nakalatag ang isang napakagandang jade bracelet. Ang kulay nito ay matingkad na berde. Ngunit may gradasyon na tila nabubuhay kapag tinatamaan ng ilaw mula sa kristal na chandelier ng restaurant. Ang ibabaw nito ay mukhang makinis at malamig. Napakapino ng ukit nito na may disenyong dragon at phoenix na magkapulupot. Hindi ito ordinaryong alahas na mahahanap mo sa mga mall. Mukha itong isang antigong bagay mula sa nakaraan. Hon, ito'y, nawalan ako ng sasabihin. Tunay na jade, mabilis na putol ni Marco. Nagniningning ang kanyang mga mata sa kasiyahan nang makita ang reaksyon ko. Nakuha ko yan sa isang private auction noong nakaraang linggo. Sabi nila, pamana pa raw yan ng isang matandang dinastiya. Medyo may kamahalan, pero wala yan kumpara sa pagmamahal ko sa'yo. Napalunok ako, namamangha pa rin, at kasabay nito'y kinakabahan sa pag-iisip kung magkano ang halaga nito. Magkano, Hon? Mahina kong tanong, kahit alam kong ayaw ni Marco na pag-usapan ang presyo. Mahinang tumawa si Marco at humigop ng kanyang inumin. 35 million pesos. Ano? Halos mabilaukan ako. Nanlaki ang aking mga mata habang nakatingin sa kanya. 35 million para sa isang bracelet, Han? Napakalaking pera nun. Pwede natin yung gamitin para sa investment. O, itinaas agad ni Marco ang kanyang kamay upang pigilan ang aking protesta. Bahagyang nagbago ang kanyang mukha. May bahid ng pagkainis,
dahil pinag-uusapan ko ang pera sa isang romantikong sandali. Eliza, please, wag mong sirain ang gabi. Nagtatrabaho ako ng husto umaga hanggang gabi. Para kanino? Para sa'yo. Gusto kong suot ng asawa ko ang pinakamagagandang bagay. Anong masama sa pag-aalaga sa sarili kong asawa? You deserve it. Natahimik ako at dahan-dahang gumapang ang konsensya. Tama si Marco. Gusto niya lang akong pasayahin. Dapat akong magpasalamat na mayroon akong asawang napakabait at mapagbigay. Kinuha ko ang bracelet mula sa kahon. Mabigat ito at malamig. Mas malamig pa kaysa sa temperatura ng naka-aircon na silid. Nang dumampi ang balat ko sa ibabaw ng jade, hindi ko alam kung bakit, pero nanindig ang aking mga balahibo. May kakaibang pakiramdam na gumapang mula sa dulo ng aking mga daliri hanggang sa batok. Halika, isusuot ko sa'yo, sabi ni Marco. Inilahad ko ang aking kaliwang kamay. Maingat na isinuot ni Marco ang bracelet sa aking pulso. Sakto ang sukat, na para bang ginawa talaga para sa aking kamay. Ang matingkad na berde ng bracelet ay kitang-kita sa aking maputing balat. Napakaganda, bulong ni Marco. Tila mas nakatingin sa bracelet kaysa sa aking kamay. Bagay na bagay. Huwag mo na yang huhubarin ha, mahal. Simbolo yan ng ating walang hanggang pagmamahalan. Matatag at mahalaga tulad ng jade. Salamat, Hon. Aalagaan ko ito. Pangako ko. Sinusubukang balewalain ang biglang paglitaw ng hindi komportableng pakiramdam. Siguro dahil lang sa sobrang lamig ng aircon sa silid na ito. Nagpatuloy ang aming hapunan sa mga magagaang usapan tungkol sa plano naming bakasyon sa aming rest house sa Tagaytay sa susunod na linggo. Ikinuwento ni Marco ang tungkol sa bago niyang condominium project na kasalukuyang sumisikat. Samantala, ako'y naging isang mabuting tagapakinig lamang. Mukha siyang perpekto, ang asawang pangarap ng lahat ng babae. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, bilang isang arkitekto na sanay tumingin sa istruktura ng mga gusali, alam ko na ang magandang harapan ay minsay nagtatago ng marupok na pundasyon. Nitong mga huling araw, madalas ng gabing-gabi umuwi si Marco. Madalas sumagot ng telepono ng pabulong. At minsan, naaamoy ko ang pabango ng babae na hindi sa akin sa kanyang mga damit, ngunit palagi ko itong isinasantabi. Nagtitiwala ako kay Marco. 10:00 ng gabi, nagpasya kaming umuwi. Hindi pa rin tumitila ang ulan ng binabagtas ng mamahaling seda ni Marco, ang basang kalsada ng Maynila. Tahimik ang loob ng sasakyan, tanging instrumental na jazz music mula sa radyo ang maririnig. Si Marco ay nakatuon sa pagmamaneho, habang ang isa niyang kamay ay nakahawak sa aking kamay na suot ang jade bracelet. Paminsan-minsan, hinahaplos niya ang ibabaw ng bracelet gamit ang kanyang hinlalaki, isang paulit-ulit na kilos na hindi ko alam kung bakit ay nagbibigay sa akin ng kaba. Biglang nag-vibrate ng matagal ang cellphone ko na nasa loob ng aking clutch. Dahan-dahan kong inalis ang aking kamay mula sa pagkakahawak ni Marco upang kunin ang cellphone. Baka mensahe mula sa kliyente o sa family group chat, naisip ko. Umiilaw ang screen ng cellphone, nakakasilaw sa madilim na loob ng sasakyan. Isang notifikasyon ng mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro sa aking mga contact. Walang pangalan, mga numero lamang na walang kaayusan. Binuksan ko ang mensahe. Sa sandaling iyon, para bang huminto ang pagdaloy ng aking dugo. Nakapako ang aking mga mata sa screen, binabasa ang maikling pangungusap ng paulit-ulit. Umaasang nagkamali ako ng basa. Itapon mo ang bracelet na yan ngayon. Hindi yan regalo. Sumpa yan. Mamamatay ka kapag sinuot mo yan. Napigil ang aking paghinga. Ang puso ko'y malakas na kumakabog sa aking dibdib. Reflex. Napalingon ako kay Marco. Nakatuon pa rin siya sa pagmamaneho. Seryoso ang kanyang mukha. Hindi niya namamalayan ang panik na bumabalot sa akin. Bakit, mahal? May problema ba? Biglang tanong ni Marco na para bang nararamdaman niya ang aking tensyon. Sumulyap siya ng mabilis. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa cellphone sa aking kamay. Mabilis kong pinatay ang screen ng cellphone at isinilid ito pabalik sa aking bag. Wala. Spam message lang. Scam. Karaniwang alok ng online loan. Pagsisinungaling ko gamit ang boses na sinikap kong maging kalmado. Umismit si Marco. Mga istorbo. I-block mo na lang ang numero. Oo. Ibablock ko mamaya. Sagot ko. Muli akong tumingin sa harap, sa salamin sa unahan na malabo dahil sa ulan. Hindi ko na malayang kinakapa na pala ng kaliwa kong kamay ang jade bracelet sa kanan kong pulso. Malamig. Parang lalo pang lumalamig, na tila hinihigop ang init ng aking katawan. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? Isang nagbibiro lang?
Pero paano niya nalaman na katatanggap ko lang ng bracelet na ito? Isang oras pa lang ang nakalipas mula nang matanggap ko ito sa isang pribadong silid ng restaurant. Walang ibang tao doon kundi ako, si Marco, at ang waiter. Ang waiter kaya, pero para saan? O isa ba itong totoong babala? Ang mga salitang mamamatay ka kapag sinuot mo, yan ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan na parang isang masamang dasal. Muli akong sumulyap kay Marco, ang lalaking nagbigay sa akin ng bracelet na ito, ang aking asawa. Imposibleng gusto akong saktan ni Marco, di ba? Kakagastos niya lang ng milyon-milyon para dito. Mahal niya ako. Ngunit, ang pagdududa ay naitanim na. Ang gabing anibersaryo na dapat sana'y puno ng pagmamahal ay naging simula na ngayon ng isang bangungot. Sa likod ng berdeng kislap ng bracelet na nakapulupot sa aking kamay, nararamdaman kong may isang masamang bagay na nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon upang manila. At ang ulan sa labas ay tila isang piping saksi na ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang sa loob ng aming tahanan. Kinaumagahan, hindi nagawang pawiin ng sikat ng araw ang kadilimang bumabalot sa aking puso. Ang mensahe kagabi ay patuloy na bumabagabag sa akin. Hindi ako nakatulog ng mahimbing sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata. Naiisip kong sinasakal ako ng bracelet na ito. Maagang maaga, sinubukan kong itrace ang numero ng nagpadala ng mensahe gamit ang isang app, ngunit wala akong nakuha. Ang numero ay hindi na aktibo o gumagamit ng disposable SIM card. Ngayon ang araw ng family get-together sa aming bahay. Bilang host, kailangan kong magmukhang perpekto. Iginugol ko ang aking oras sa kusina, inaayos ang catering at tinitiyak na may mga sariwang bulaklak sa bawat sulok ng sala. Ang aming marangyang bahay sa Forbes Park ay dapat magmukhang handa sa pagtanggap ng mga bisita, lalo na ang aking biyenan, si Tita Carmen, na ang mga mata ay kasing talim ng agila sa paghahanap ng pagkakamali sa kanyang manugang. Pagsapit ng tanghali, nagsimula nang dumating ang mga bisita. Nakahanay ang mga mamahaling sasakyan sa harapan. At syempre, ang pinakamaingay na dumating ay ang aking hipag na si Dian, kasama si Tita Carmen. Hay nako, Eliza, ang init naman sa labas. Reklamo ni Dian, pagkapasok pa lang sa sala, ang kanyang matinis na boses ay bumasag sa katahimikan. Iwinagayway niya ang kanyang buhok na kulay ash blonde, at saka walang paalam na ibinagsak ang sarili sa aming imported na Italian leather sofa. Si Dian ay asawa ng yumaong kapatid ni Marco, na namatay 2 taon na ang nakalipas dahil sa isang aksidente. Mula noon, naramdaman ni Marco na responsibilidad niyang suportahan ang buhay ni Dian. Ngunit sa aking palagay, masyadong ine-enjoy ni Dian ang papel bilang isang biyuda na inaalagaan ng kanyang bayaw. Ang kanyang pananamit ay laging branded mula ulo hanggang paa, kahit na ang kanyang online boutique ay mukhang matumal ang benta. Inom muna kayo, Dian, tita. Magalang kong alok habang iniaabot ang isang baso ng malamig na juice. Tinignan ni Tita Carmen ang baso nang may mapanuring tingin at saka sumulyap sa akin. Hindi ka ba nagluto, Hija? Catering to, no? Halata sa itsura ng empanada. Ang isang asawa ay dapat naghahain sa mga bisita ng sarili niyang luto para may blessing, hindi yung puro pagpapaganda at pag-ubos lang ng pera ng asawa ang alam. Ngumiti ako ng pilit, nilulunok ang inis na sanay na akong maramdaman. Opo, tita, kasi po marami akong deadline sa mga drawing ng proyekto kahapon. Kaya hindi ako nakapagluto ng marami. Palusot, pabulong na sabi ni Tita Carmen, ngunit sapat na para marinig ko. Biglang umayos ng upo si Dian. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang aking pulso habang inilalagay ko ang garapon ng cookies. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa berdeng bagay na nakapulupot doon. OMG, ano yan, Ate Eliza? Sigaw ni Dian at walang galang na hinablot ang aking kamay. Inilapit niya ito sa kanyang mukha. Sinusuri ang jade bracelet na bigay ni Marco na may tinging puno ng inggit. Grabe, totoong jade ba to? Ang ganda ng kulay. Siguradong mahal to. Si Kuya Marco ang bumili, no? Dahan-dahan kong binawi ang aking kamay, naiilang sa magaspang na hawak ni Dian. Oo, regalo sa anibersaryo namin kagabi. Magkano? Tanong ni Dian na puno ng sigla. Hindi maalis ang kanyang mga mata sa bracelet. Ang inggit ay kitang-kita sa kanyang mga titig. Sabi ni Marco, mga 35 million pesos. Tapat kong sagot kahit medyo nag-aalangan. Ano? Sabay na sigaw ni Dian at Tita Carmen. Agad na namula ang mukha ni Tita Carmen, pinaghalong gulat at galit. 35 million? Nababaliw na ba si Marco? Ganoong kalaking pera? Ipinambili lang ng batong ganyan para sa'yo? Samantalang noong nakaraang buwan,
Humingi ako ng pampa-renovate ng kusina. Sabi niya wala siyang cash. Yun pala, inuubos niya sa pag-spoiled sa'yo. Masyado talagang mabait si Marco. Sayang at ang asawa niya, hindi marunong makontento. Totoo, tita. In fairness, Ate Eliza, hindi bagay sa'yo ang ganyang klaseng bracelet, singit ni Diane na may tunong ng aasar. Tumingin siya sa akin ng may pangiinsulto. Medyo maputla kasi ang balat mo. Kapag nagsusuot ka ng dark green, lalo kang nagmumukhang patay. Tsaka ang style mo, masyadong conservative, masyadong luma. Ang bracelet na to, kailangan ng aura na mas bata, mas glamorous. Natahimik ako sandali. Sanay na ako sa kanyang mga pangiinsulto, ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na umikot ang aking isip. Muling sumagi sa isip ko ang mensahe kagabi. Itapon mo ang bracelet na, yan ngayon. Mamamatay ka kapag sinuot mo yan. Kung totoo ang mensahe, mapanganib ang bracelet na ito. Kung hindi naman totoo, ito pa rin ang ugat ng problema sa pagitan ko at ng aking biyenan at hipag. Tumingin ako kay Diane, ang babaeng laging humihingi sa asawa ko, ang babaeng laging sumusubok na ibagsak ako, at ang babaeng pakiramdam ko lang ba o madalas niyang tingnan si Marco na may titig na hindi normal para sa isang hipag. Biglang may pumasok na ideya sa aking isip. Isang masamang ideya, ngunit isa ring pagsubok. Kung totoo ngang may sumpa ang bracelet na ito, hayaan na lang na mapunta ang sumpa sa taong pinakagusto nito. Ngumiti ako. Isang ngiti na pilit kong ginawang pinakamatamis. Sinimulan kong tanggalin ang bracelet mula sa aking kamay, madulas at malamig. Tama ka, Diane, sabi ko sa tunong nagpapakumbaba. Siguro nga masyado akong luma para sa ganito kagandang bagay, tsaka madalas madumihan ang kamay ko ng tinta sa pagguhit. Sayang naman kung magasgasan ang ganito kamahal na bracelet. Tinaasan ako ng kilay ni Diane, nagtataka sa reaksyon kong hindi lumalaban. Inilahad ko sa kanya ang bracelet. Kung gusto mo, sayo na lang, Diane. Isipin mo na lang na regalo ko para mas ganahan ka sa business mo. Tutal mahilig ka namang maging glamorous. Siguradong mas bagay sa iyo kaysa sa akin. Biglang tumahimik ang buong silid. Nakanganga si Diane. Maging si Tita Carmen ay natigilan. Sumulyap ang kanyang mga mata sa bracelet at saka sa aking mukha na para bang hinahanap kung nasaan ang patibong. Ate Eliza, seryoso ka? Nauutal na tanong ni Diane. Ngunit ang kanyang mga kamay ay mabilis nang gumalaw upang kunin ang bracelet mula sa aking palad bago pa ako magbago ng isip. Seryoso, isuot mo na. Buong puso kong ibinibigay, matatag kong sagot. Nakaramdam ako ng matinding ginhawa nang mawala ang berdeng bagay na iyon sa aking balat. Para bang isang mabigat na pasanin ang nabunot sa akin. Walang pag-aalinlangan. Agad na isinuot ni Diane ang bracelet sa kanyang pulso. Medyo masikip ito dahil mas malaman ang pulso ni Diane kaysa sa akin. Ngunit ipinilit niya itong ipasok. Wow, tita, tingnan mo. Sakto, di ba? Ipinakita ni Diane ang kanyang kamay kay Tita Carmen. Paikot-ikot ito ng may pagmamalaki. Grabe, ang sosyal. Salamat, Ate Eliza. Nako, himala, ang bait mo ngayon. Anong nakain mo? Huwag ka ng maraming tanong, Diane. Tanggapin mo na lang. Biyaya yan sa'yo, putol ni Tita Carmen. Nagniningning ang kanyang mga mata sa tuwa na makitang ginagastos ng kanyang anak ang pera para sa sarili nilang pamilya at hindi para sa akin. Ayan, ganyan dapat, Eliza. Paminsan-minsan, mag-share ka sa mga kamag-anak, wag mong solohin. Kailangan ni Diane ng kasiyahan. Tumango lang ako ng dahan-dahan, pinagmamasdan si Diane na patuloy na hinahaplos ang bracelet ng may pagwawagi. Pakiramdam niya ay nakakuha siya ng isang kayamanan mula sa akin. Hindi niya alam, o marahil ay hindi pa niya alam, ang tungkol sa mensahe ng babala. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa harapan. Pumasok si Marco na may pagod na mukha pagkatapos mag-golf kasama ang kanyang mga business partner. Nagulat siya nang makita ang dami ng tao sa sala. Ma, Diane, andito na pala kayo, bati ni Marco. Pagkatapos ay napunta ang kanyang tingin sa kamay ni Diane na hawak ang baso ng juice. Ang berdeng kislap sa kamay ni Diane ay nagpatigil sa kanya. Biglang nagbago ang mukha ni Marco. Nawala ang kanyang ngiti. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at saka bumaling sa akin na may matalim na tingin na puno ng pagtatanong. At takot ba yon? Diane, mabigat ang boses ni Marco. Bakit nasa iyo ang bracelet na yan? Malambing na lumapit si Diane kay Marco at kumapit sa braso ng kanyang bayaw. Masyadong malapit para sa akin. Binigay sa akin ni Ate Eliza, kuya. Sabi niya hindi raw bagay sa kanya. Tsaka mas maganda naman sa akin, di ba? Tingnan mo, ang ganda-ganda. Tumingin sa akin si Marco. Naging matigas ang kanyang panga. Eliza, bakit mo ibinigay? Regalo, yon sa anibersaryo natin.
Tumingin ako sa mga mata ng aking asawa nang may kalmadong paghamon. Gusto-gusto ni Diane hon, at sabi mo at ni tita, dapat akong mag-share. Naisip ko, hindi ka naman siguro tututol kung magiging masaya ang kapatid mo. Tutal, pera mo rin naman yon, di ba? Natahimik si Marco. Para siyang gustong magalit ngunit napigilan. Tumingin siya sa bracelet sa kamay ni Diane na may titig na hindi ko maintindihan. May panik siyang sinusubukang itago sa likod ng kanyang seryosong mukha. Malamig na pawis ang lumitaw sa kanyang sentido. Sige na, sabi ni Marco sa wakas. Garalgal ang kanyang boses. Kung gusto ni Diane, gamitin niya. Pero mag-ingat ka, mahal yang gamit na yan. Huwag kang mag-alala, kuya. Aalagaan ko to na parang buhay ko, sabi ni Diane sabay halik sa pisngi ni Marco. Pinagmasdan ko ang kanilang interaksyon. Pinagmasdan kung gaano kabalisa si Marco. Pinagmasdan kung gaano ka-proud si Diane. Sa loob-loob ko, nagtatanong ako. Ano ba talaga ang itinatago mo, asawa ko? At si Diane ba ay nagsusuot lang ng alahas o ng sarili niyang hatol na kamatayan? Nang gabing iyon, pagkatapos ng party at umuwi na ang lahat, naramdaman kong muling tumahimik ang bahay. Ngunit sinasabi ng aking kutob na ito ay simula pa lamang. Nakain na ang pain. Ngayon, maghihintay na lang ako kung mananatiling maayos ang mapanirang puri o magkakatotoo ang misteryosong mensahe. 3 araw ang lumipas mula nang lumipat ng kamay ang jade bracelet at kakaiba na ang pakiramdam sa aming bahay. Para bang may makapal na hamog na hindi nakikita ang bumabalot sa bawat sulok. Noong una, akala ko'y biro lang ng isang walang magawa ang mensahe ng pananakot, ngunit dahan-dahang nagpakita ang katotohanan. Nagsimula ito sa maliliit na reklamo mula kay Diane. Kinaumagahan, nakaupo ako sa dining area, nagkakape habang tinitingnan ang mga disenyo sa aking tablet. Maagang umalis si Marco papuntang opisina dahil may bigla ang meeting daw kasama ang mga investor. Biglang may narinig akong nagmamadaling mga yapak pababa ng hagdan. Buisit, bakit ang kati-kati nito? Napalingon ako at nakita si Diane na naglalakad papuntang kusina habang kinakamot ng husto ang kanyang kanang pulso. Gusot ang kanyang mukha. Halatang halata ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na parabang hindi siya nakatulog buong gabi. Suot niya ang isang manipis na silk na duster at, syempre, nakapulupot pa rin ang jade bracelet sa kanyang kamay. Bakit Diane? Ba't mo kinakamot? Tanong ko nang walang emosyon. Sinusubukang itago ang kuryosidad na nagsisimula ng gumapang sa aking dibdib. Tumingin sa akin si Diane nang nanlilisik ang mga mata na parabang kasalanan ko ang pangangati niya. Ewan ko ba ate? Simula pa kagabi, ang init ng pakiramdam. Parang kinagat ng hantik pero hindi nawawala. Baka naman maraming surot dito sa bahay niyo. Hindi mo ba pinapa-vacuum ang sofa, Ate Eliza? Bumuntong hininga ako at ibinaba ang aking tasa. Nililinis ang bahay na ito araw-araw ng kasambahay, Diane. Patingin nga ng kamay mo. Nag-aalangang inilahad ni Diane ang kanyang kamay. Nang makita ko ito, napigil ang aking paghinga. Sa ilalim ng berdeng at kumikinang na jade bracelet, nakakatakot ang itsura ng balat ni Diane. May isang bilog na namumulang pula ang nakapalibot sa kanyang pulso. Eksakto sa lugar kung saan dumidikit ang bracelet sa balat. Hindi lang ito ordinaryong pamumula, kundi pamumulang namamaga. At sa ilang bahagi ay nagsisimula ng magkaroon ng maliliit na paltos na may lamang malinaw na likido. Hindi ito kagat ng insekto. Mukha itong chemical burn. Diyos ko Diane, ang lala niyan, sabi ko, ngayon ay may tunay na pag-aalala. Kahit gaano pa siya kasama, nakakakilabot makita ang ganoong klaseng sugat. Mas mabuti kung tanggalin mo muna ang bracelet. Matinding iritasyon yan. Mabilis na binawi ni Diane ang kanyang kamay, na parabang takot na agawin ko ang bracelet. Ayoko nga, ang mahal-mahal nito. Dahil lang sa konting kati, tatanggalin ko na. Baka allergy lang to, sa alikabok. Gagaling din to kapag nilagyan ng ointment. Nagluluto na yan, Diane. Pwedeng ma-impeksyon yan. Delikado, diin ko. Sus, sabihin mo lang, gusto mo lang bawiin ang bracelet, no? Huwag ka nang umasa. Sigaw ni Diane. Pagkatapos ay tumalikod siya papuntang ref. Kumuha ng isang bote ng malamig na tubig at idinikit ito sa kanyang pulso habang sumisitsit sa sakit. Pagsapit ng hapon, lalo pang lumala ang sitwasyon. Dumating si Tita Carmen. Ang plano niya ay isama si Diane na mag-shopping. Ngunit nang makita niya ang kondisyon ng kamay ng kanyang paboritong manugang na lalong namamaga, sumabog agad si Tita Carmen. Eliza, anong ginawa mo kay Diane? Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Tita Carmen sa sala. Ako, nakadarating lang mula sa ikalawang palapag,
ay sinalubong agad ng kanyang daliring nakaturo sa aking mukha. Si Dian ay nakaupo sa sofa habang umiiyak. Ang kanyang kamay ngayon ay may manipis na benda na nababasa ng madilaw na likido. Wala po akong ginagawa, tita, kalmado kong sagot. Sinungaling! Tingnan mo ang kamay ni Dian. Siguradong dahil yan sa luma mong bracelet. Akusa ni Tita Carmen na nag-aapoy sa galit. Sinadya mo to, no? Binigyan mo siya ng peking gamit na may lason. O baka naman, kinulam mo ang bracelet na yan. Nagpupunta ka sa mangkukulam, no, Eliza? Ang akusasyon ay sobrang katawa-tawa. Na halos matawa ako kung hindi lang ganito katensyonado ang sitwasyon. Tita, please, gamitin po natin ang lohika. Binili ni Marco ang bracelet na yon sa halagang 35 million. May sertipiko yon. Imposibleng bibili si Marco ng peke. At tungkol sa kulam? Alam niyo naman po kung gaano ako kabisi sa trabaho. Kailan pa ako nagkaroon ng oras para sa ganyang bagay. Eh bakit nagkaganyan si Dian? Hindi nagpatalo si Tita Carmen. Niyakap niya si Dian na nagiiyak-iyakan. Kawawa naman ang anak ko. Ang sakit siguro niyan. Wala ka talagang pusong bayaw. Sakto sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto sa harapan. Umuwi si Marco. Mukha siyang pagod. Ngunit nang makita niya ang benda sa kamay ni Dian at ang namumulang mukha ng kanyang ina, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon at naging panik. Hindi ordinaryong panik, kundi panik na may halong matinding takot. Anong nangyayari dito? Tanong ni Marco. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Tingnan mo ang asawa mo, Marco, sabi ni Tita Carmen. Binigyan niya ng malas na bracelet si Dian. Nabulok tuloy ang kamay niya. Nagmamadaling lumapit si Marco kay Dian. Lumuhod siya sa harap ng sofa. Maingat na hinawakan ang kamay ni Dian. Nang buksan niya ng bahagya ang benda at makita ang balat na naglalapnos at nagnanana, biglang namutla ang mukha ni Marco. Nanlaki ang kanyang mga mata, lumiit ang kanyang mga pupil. Tanggalin mo, bulong ni Marco. Halos hindi marinig ang kanyang boses. Ano kuya? Naguguluhang tanong ni Dian. Tanggalin mo ang bracelet ngayon din. Biglang sigaw ni Marco na ikinagulat naming lahat. Umusbong ang mga ugat sa kanyang leeg. Mukha siyang taong nakakita ng multo. Umiyak si Dian sa takot. Masakit kuya, namamaga ang kamay ko. Hindi na matanggal ang bracelet, naipit na. Mukhang bigo si Marco. Ginulo niya ang sariling buhok at saka tumayo at naglakad-lakad sa sala na parang baliw. Shit! Bakit ang bilis naman? Pabulong niyang sabi. Ngunit narinig ito ng matalas kong tainga. Bakit ang bilis naman? Ang tanong na iyon ay umikot sa aking isipan. Ang pangungusap na iyon ay nagpapahiwatig na alam ni Marco na may mangyayari. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kabilis. Nanlumo ang puso ko. Totoo ang mensahe. Alam ni Marco na mapanganib ang bracelet. Pero bakit? Bakit niya ibinigay sa akin ang mapanganib na bracelet na iyon sa simula? Gusto niya ba akong patayin? Pupunta tayo sa doktor ngayon. Pagpapasya ni Marco, sinusubukang kontrolin ang sarili. Kailangang dalhin si Dian sa pinakamagaling na dermatologist. Ayoko kuya. Takot ako sa injection. Pagtanggi ni Dian na parang bata. Tsaka, di ba aalis tayo bukas papuntang Tagaytay? Kung pupunta tayo sa doktor ngayon, baka i-admit pa ako. Baka makansela ang bakasyon. Kailangan ko lang magpahinga sa sariwang hangin. Huwag kang tanga, Dian. Seryoso to, sigaw ni Marco. Ngunit lalo pang umiyak ng malakas si Dian na naging dahilan para pagalitan din ni Tita Carmen si Marco dahil sa pagsigaw sa kanyang hipag. Sa huli, pagkatapos ng mahabang debate, napagdesisyunan na bibigyan lang muna si Dian ng pain reliever at antibiotic ointment. Halatang hindi sang-ayon si Marco, ngunit natalo siya ng pag-iyak ni Diani at ng sermon ni Tita Carmen. Nang gabing iyon hindi ako makatulog. Nakatayo ako sa likod ng kurtina ng aming silid, sumisilip sa balkonahe sa gilid. Doon, sa ilalim ng madilim na liwanag ng buwan na natatakpan ng ulap, nakita ko si Marco na nakatayo. May kausap siya sa telepono. Balisa ang kanyang mga kilos. Paminsan-minsan ay lumingon siya sa likod. Tinitiyak na walang nakakakita. Binuksan ko ng kaunti ang pinto ng balkonahe. Napakabagal. Nag-iwan ng maliit na siwang para makinig. Masyadong mabilis ang reaksyon, sir. Pabulong ngunit matalas ang boses ni Marco. Oo, grabe ang paglapnos ng balat. Kahit 2 araw pa lang. Akala ko ba slow release to? Hindi si Eliza ang nagsusuot. Si Dian. Oo, yung tanga kong hipag. Inagaw niya. Paano na ngayon? Kung mamatay siya agad, maghihinala ang mga pulis. Okay. Susubukan kong pigilan siyang pumunta sa malaking ospital muna. Nanigas ang aking dugo. Nanghina ang aking mga binti.
Kinailangan kong kumapit sa gilid ng pinto para hindi matumba. Totoo nga, ang bracelet ay isang sandata at ang tunay na target ay ako. Si Marco, ang sarili kong asawa, ay nakikipagsabuatan sa isang tao para patayin ako nang dahan-dahan gamit ang lason na nakatago bilang isang regalo ng pag-ibig. At ngayon, ang sandatang iyon ay kumain ng maling biktima. Dahan-dahan kong isinara ang pinto ng balkonahe, bumalik sa kama na may pusong kumakabog na parang tambol ng digmaan. Tumingin ako sa madilim na kisame. Tumulo ang aking mga luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sakit ng pagkakanulo. Gusto akong patayin ni Marco. Gusto niya akong alisin. Pero bakit? Anong kasalanan ko? Kami ang perpektong mag-asawa sa mata ng lahat. Sa gitna ng kadiliman, isinumpa ko na hindi ako magiging biktima. Kung gusto ni Marco na maglaro ng apoy, sisiguraduhin kong siya ang masusunog. Si Dian ay maaaring isang aksidenteng biktima, ngunit ang sarili niyang kasakiman ang nagdala sa kanya sa kapahamakang ito. Mananahimik ako. Magiging manunood ako sa nakamamatay na dula na ito hanggang sa makahanap ako ng sapat na ebidensya para wasakin silang lahat. Bukas sa Tagaytay, magpapatuloy ang drama na ito. At kailangan kong maging handa na gampanan ang aking papel bilang isang asawang tanga at walang alam. Ang biyahe papuntang Tagaytay ay parang isang prosesyon patungo sa libing. Ang maulap na kalangitan ng Maynila ay naghatid sa amin palabas ng lungsod. At habang paakyat kami, nagsimulang bumaba ang makapal na hamog na bumabalot sa palikulikong daan. Walang tigil ang ambon, na lalong nagpapadilim at nagpapalamig sa kapaligiran. Si Marco ay nagmamaneho ng matigas. Hindi maalis ang kanyang mga mata sa daan, ngunit malinaw na lumilipad sa ibang lugar ang kanyang isip. Sa likurang upuan, nakaupo si Tita Carmen kasama si Dian, na mukhang lalo pang nanghihina. Maputla ang mukha ni Dian, tuyo at bitak-bitak ang kanyang mga labi. Nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Tita Carmen. Paminsan-minsan ay umuungol siya sa sakit kapag dumadaan ang sasakyan sa mga lubak. Ang kanyang kanang kamay na suot ang jade bracelet ay nakabalot na ngayon sa isang makapal ngunit maluwag na tela. May bahagyang amoy ng lansa mula sa likuran. Amoy ng nabubulok na laman na may kasamang nana. Nakakadiri ang amoy na nagpapasuka sa akin. Ngunit tiniis ko ito. Malayo pa ba, Marco? Tanong ni Tita Carmen na may pag-aalala. Ang taas ng lagnat ni Dian. Malapit na po, ma. 5 kilometro na lang, maikling sagot ni Marco. Sana hindi na lang tayo tumuloy. Sana dinala na lang si Dian sa ospital sa Maynila, reklamo ni Tita Carmen. Kayo rin po ang sumuporta kay Dian kahapon, na tumuloy pa rin dahil ayaw niyang makansela ang bakasyon, di ba? Sagot ko mula sa harapang upuan, hindi mapigilang mangasar. Manahimik ka, Eliza. Wala ka namang naitutulong, puro pang iinis lang ang alam mo, sigaw ni Tita Carmen. Muli akong nanahimik. Nakatingin sa puting hamog na gumugulong sa labas ng bintana. Ang mga puno ng pino sa gilid ng daan ay mukhang mga itim na higanteng nagmamasid sa amin. Pagdating sa rest house, hindi bumuti ang sitwasyon. Ang bahay ng pamilya ni Marco ay isang lumang gusali na may istilong kolonyal na may malawak na hardin na puno ng mga puno ng pino. Magara ito, ngunit malamig at mayabang ang dating. Sinalubong kami ng katiwala na may dalang payong. Tinulungang ialalayan si Dian papasok sa isang silid sa ibaba para hindi na siya kailanganing umakyat ng hagdan. Lumipas ang hapon nang may kaba. Bumuhos ang malakas na ulan na may kasamang kidlat na naging dahilan para mawalan ng kuryente ng ilang beses bago automatikong umandar ang generator. Tumanggi si Dian na kumain ng tanghalian. Uminom lang siya ng tubig na isinuka rin niya. Nang gabi, pinilit kami ni Marco na maghapunan ng sabay-sabay. Kailangan natin ng lakas, sabi niya. Kahit alam kong gusto niya lang ibaling ang tensyon. Nakaupo kami sa isang mahabang hapagkainan na gawa sa matibay na kahoy. Ang kristal na chandelier sa itaas namin ay kumikislap ng madilim. Sa labas, isang bagyo ang nagwawala. Humahampas ang malakas na hangin sa mga bintana na para bang gustong pumasok. Inalalayan ni Tita Carmen si Dian palabas ng silid. Nakakatakot ang kanyang itsura. Kulay abo ang kanyang mukha. Malalim ang kanyang mga mata na may maitim na bilog. Nakaupo siya sa tapat ko, hirap huminga. Ang jade bracelet ay nasa kanyang kamay pa rin. Ngayon ay mas lalo pang tumingkad ang pagkaberde. Nakitang-kita sa nabubulok na balat ni Dian sa paligid nito. Para bang sinisipsip ng bracelet ang buhay ni Dian para kuminang. Kain ka na, Dian eh. Ipinagluto ka ni Kuya ng paborito mong chicken soup pag-uudyok ni Marco na may hindi natural na lambing.
Sumandok siya ng sopas sa mangkok ni Diane. Tumingin si Diane sa sopas ng walang emosyon. Nanginginig ang kanyang kamay nang subukang hawakan ang kutsara. Mapait, mahinang bulong niya. Ang pait ng dila ko, kuya. Pilitin mo ng kaunti, anak, sabi ni Tita Carmen habang hinahaplos ang likod ni Diane. Binuksan ni Diane ang kanyang bibig. Tinanggap ang isang subo mula sa kanyang biyenan. Ngunit isang lunok pa lang, biglang nanigas ang kanyang katawan. Nanlisik pataas ang kanyang mga mata, tanging ang puting bahagi na lang ang nakikita. Malakas siyang nangisay sa kanyang upuan. Diane! Diane! Anong nangyayari? Sigaw ni Tita Carmen na may panik. Niyakap ang katawan ni Diane para hindi ito mahulog. Bilhok, isinuka ni Diane ang laman ng kanyang tiyan, ngunit hindi chicken soup ang lumabas. Isang malapot na pulang likido ang bumulwak mula sa kanyang bibig. Nabasa ang puting mantel, mga plato at damit ni Tita Carmen. Dugo. Nagsuka si Diane ng sariwang dugo at marami ito. Napatalon ako, tinakpan ang aking bibig sa gulat. Agad na napuno ng amoy ng dugo ang silid, kasama ang mabahong amoy mula sa kanyang kamay. Diyos ko, Marco, dugo. Nagsusuka ng dugo ang kapatid mo, sigaw ni Tita Carmen na hysterical. Si Diane ngayon ay nakahandusay na. Dumulas ang kanyang katawan mula sa upuan papunta sa sahig. Bumabaho ang kanyang bibig na may halong dugo. Nagkikisay pa rin siya ng bahagya, na parang isang manok na kinakatay. Nakatayo si Marco na parang estatwa. Maputla ang kanyang mukha na parang bangkay. Ang takot sa kanyang mga mata ay hindi na takot ng isang kapatid, kundi takot ng isang salarin na nakikitang nabubunyag ang kanyang krimen sa pinakamalupit na paraan. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital ngayon. Sigaw ko, na nagpabalik sa katinuan ni Marco. Mamatay siya kung mananatili lang tayo dito. Nagulat si Marco. Agad siyang tumakbo at binuhat ang katawan ni Diane na halos walang malay. Walang pakialam sa dugong dumumi sa kanyang mamahaling damit, binuhat niya si Diane at tumakbo papunta sa sasakyan. Sumunod si Tita Carmen na umiiyak at sumisigaw ng pangalan ng Diyos. Kinuha ko ang susi ng kotse at bag at sumunod sa kanila. Hampas ng malakas na ulan at bagyo ang sumalubong sa amin habang tumatakbo kami papunta sa sasakyan. Inilagay ni Marco si Diane sa likurang upuan kasama si Tita Carmen. Pagkatapos ay tumalon siya sa driver's seat. Umupo ako sa tabi niya. Ang biyahe papunta sa pinakamalapit na ospital ay isang impyerno. Minaneho ni Marco ang sasakyan na parang baliw. Tinahak ang makapal na hamog at madulas na daan sa napakabilis na takbo. Walang tigil ang pagbusina niya. Kapit lang, Diane, kapit lang, sigaw ni Marco habang hinahampas ang manibela. Malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang mukha. Sa likod, ang tunog ng paghinga ni Diane ay parang isang orkestra ng kamatayan. Grok, gok, tunog ng likidong bumabara sa kanyang daanan ng hangin. Patuloy na nagdarasal si Tita Carmen habang umiiyak. Pagdating sa emergency room, agad na kumilos ang mga nurse. Ang katawan ni Diane ay inilipat sa isang stretcher. Sinuri agad siya ng doktor habang tinutulak ang stretcher papuntang resuscitation room. Critical ang kondisyon. Bumababa ang consciousness. Mahina at mabilis ang pulso. Sigaw ng doktor, nagbibigay ng utos sa mga nurse. Ihanda ang intubation. I-check ang airway. Sinubukang pumasok ni Marco sa kwarto ngunit pinigilan siya ng security guard. Sir, sa labas lang po kayo, mariing sabi ng guard. Kapatid ko yan, pumasok niyo ako. Nagpumiglas si Marco. Hindi niya makontrol ang kanyang emosyon. Namumula ang kanyang mukha. Luha at pawis ang bumasa sa kanyang pisngi. Lumabas sandali ang doktor. Seryoso ang kanyang mukha. Pamilya ng pasyente? Kami po, sagot ko. Ang pasyente ay nagpapakita ng sintomas ng acute poisoning. Nakikita namin ang mga senyales ng organ damage at matinding necrosis sa tissue ng kanyang kamay. Kailangan namin ng pahintulot para sa agarang aksyon. Nang marinig ang salitang poisoning, nanghina ang mga tuhod ni Marco. Napaluhod siya sa malamig na sahig ng ospital. Hinawakan niya ang coat ng doktor nang may desperasyon. At saka lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. Ang mga salitang hindi dapat sinabi. Ang mga salitang nagbunyag ng lahat. Dok, gawin niyo ang lahat. Kahit magkano, babayaran ko. Sigaw ni Marco na hysterical. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa tahimik na pasilyo ng ospital. Iligtas niyo siya, at ang anak ko. Huwag niyong hayaang mamatay ang anak ko sa loob ng tiyan niya. Parang huminto ang oras. Tahimik. Tanging ang tunog ng heart monitor mula sa loob ang maririnig na mabilis na tumutunog. Nakatayo ako sa likod ni Marco, tulala.
Nanginginig ang aking katawan. Hindi dahil sa lamig ng ospital, kundi dahil sa katotohanang kadarating lang sa akin. Anak ko, maging si Tita Carmen na umiiyak sa upuan ay biglang tumahimik. Tumingin siya sa kanyang anak na nakanganga. Kumunot ang noo ng doktor naguguluhan. Anong ibig niyong sabihin, sir? Buntis po ba ang pasyente? Parang doon lang natauhan si Marco sa kanyang sinabi. Tinakpan niya ang kanyang bibig. Nagpalingalinga ang kanyang mga mata, tumingin sa akin at saka sa kanyang ina. Ang kanyang mukha na kanina'y pula ay naging kasing puti na ngayon ng papel. Alam niyang hinukay niya na ang sarili niyang libingan. Dahan-dahan akong humakbang. Mabigat ang aking mga paa na parang may hinihilang bakal. Tumingin ako sa mga mata ng aking asawa. Tinagos ang kanyang bulok na kaluluwa. Anak mo, Marco? Tanong ko sa mababa ngunit matalas na boses. Buntis si Dian sa anak mo? Hindi makasagot si Marco. Yumuko lang siya at nanginginig. Samantala, sa loob, ang mga doktor ay nakikipaglaban para sa buhay ng kanyang kerida at ng bunga ng kanilang pagkakanulo. Ang gabi sa Tagaytay na ito ay hindi lang bagyo ng kalikasan, kundi bagyo na sumira sa natitirang tiwala ko hanggang sa maging abo. Ang pasilyo ng VIP wing ng ospital sa Maynila ay napakalamig, mas malamig pa kaysa sa hangin sa Tagaytay na aming iniwan. Ang mga puting pader ay tila nang iinis sa kaguluhang nangyayari sa aking buhay. Ang matapang na amoy ng antiseptiko ay humahalo sa amoy ng lumang kape mula sa vending machine sa dulo ng pasilyo. Ipinapakita ng digital na orasan na 3:00 na ng madaling araw. Tahimik, maliban sa paminsan-minsang yapak ng mga nurse at sa ugong ng aircon. Nakaupo ako sa isang matigas na upuan, nakatingin sa kawalan patungo sa pinto ng kwarto kung saan nakahiga si Dian. Pagkatapos ng drama sa ospital sa Tagaytay, ipinilit ni Marco na ilipat si Dian sa isang pribadong ospital sa Maynila gamit ang isang VIP ambulance. Ang dahilan daw niya ay para sa mas kumpletong pasilidad. Pero alam ko ang totoong dahilan. Gusto niyang pagtakpan ang kanyang kahihiyan. Nakaupo si Marco malayo sa akin. Nakayuko ang kanyang ulo. Ang kanyang mga kamay ay sumasabunot sa kanyang magulong buhok. Ang kanyang mamahaling damit ay may mga tuyong mantsa pa rin ng dugo ni Dian. Mukha siyang wasak, hindi tulad ng isang matagumpay na negosyante. Ngunit ang kanyang pagkasira ay hindi nagdulot ng kahit katiting na awa sa akin. Sa halip, pandidiri ang nararamdaman ko. Si Tita Carmen ay natutulog sa sofa sa isang hindi komportabling posisyon. Namamaga ang kanyang mukha mula sa pag-iyak. Kahit sa pagtulog, nakakunot ang kanyang noo. Ipinikit ko ang aking mga mata, sinusubukang pakalmahin ang sakit ng ulo ko. Ang mga salita ni Marco sa ER ay patuloy na umuulit sa aking isipan. Iligtas niyo siya at ang anak ko. Kaya pala sa likod ko, sa sarili kong bahay, naglalaro sila ng apoy, si Marco at si Dian, bayaw at hipag. Ang bulag ko. Kaya pala laging nagpapalambing si Dian. Kaya pala laging inispoiled ni Marco si Dian sa dahilan na naaawa siya sa biyuda ng kapatid niya. Ang habag pala na iyon ay isang takip lamang para sa kanilang maruming pagnanasa. At ngayon, buntis si Dian. Ang bunga ng pagkakanulo ay lumalaki sa sinapupunan ng babaeng sumusubok na agawin ang pwesto ko. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kanilang relasyon, ang lason. Totoo ang misteryosong mensahe. Ang jade bracelet ay may nakamamatay na lason. Heavy metal poisoning, sabi ng doktor sa Tagaytay. Kung hindi ito sinuot ni Dian, ako sana ang nakahiga doon, nagsusuka ng dugo at nag-aagaw buhay. Binalak ni Marco na patayin ako. Ang sarili kong asawa ay nagnanais ng aking kamatayan. Ang katotohanan ito ay mas masakit kaysa sa anumang panloloko. Dahan-dahan akong tumayo. Kailangan kong kumilos. Hindi ako pwedeng maglunod sa kalungkutan. Kailangan ko ng ebidensya. Kung walang ebidensya, iisipin lang nilang ako'y isang selosang asawa na nababaliw. Saan ka pupunta? Ang garalgal na boses ni Marco ang nagpatigil sa akin. Inangat niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga matay pula at namamaga. Tumingin ako sa kanya ng walang emosyon. Sa banyo at maghahanap ng kape. Kailangan ko ng caffeine kung babantayan ko ang kerida mo buong gabi. Nagulat si Marco sa aking sinabi. Nanigas ang kanyang mukha. Bubuksan sana niya ang kanyang bibig para tumanggi, ngunit isinara niya ito muli. Alam niyang wala ng silbi ang pagsisinungaling. Yumuko siyang muli. Naglakad ako palampas sa kwarto ni Dian. Sa maliit na salamin sa pinto, nakita ko si Dian na nakahiga, na may iba't ibang tubo na nakakabit sa kanyang katawan. Sa mesa sa tabi niya, ang mga personal na gamit ni Dian ay nakalagay sa isang plastic tray, wallet, cellphone
at ang bracelet. Tinanggal na ng mga nurse ang jade bracelet. Ang berdeng bagay ay nakalagay lang doon, mukhang hindi mapanganib. Pero alam kong ito ay isang makamandag na ahas na natutulog. Nag-antay ako hanggang sa naging abala ang nurse sa station. Maingat akong pumasok sa kwarto ni Diane. Tulog pa rin siya. Kinuha ko ang panyo mula sa aking bulsa at kinuha ang jade bracelet. Binalot ko ito ng mahigpit at isinilid sa bulsa ng aking jacket. Bilang kapalit, inilagay ko ang isang peking bracelet na nabili ko sa Green Hills. Hindi ito eksaktong kamukha, pero sa ganitong sitwasyon, hindi ito mapapansin ni Marco at Tita Carmen. Pagkatapos, kumuha ako ng isang maliit na bote ng hand sanitizer mula sa aking bag, ibinuhos ang laman nito at maingat na kinaskas ang kaunting pulbos mula sa loob ng tunay na jade bracelet gamit ang isang maliit na nail file. Sinalo ko ang pulbos sa isang maliit na plastik ng gamot. Mabilis ang kabog ng dibdib ko nang lumabas ako ng kwarto. Pakiramdam ko'y isa akong magnanakaw. Ang hindi nila alam, ipinaglalaban ko lang ang buhay ko. Kinaumagahan, nagpaalam akong uuwi muna para maligo at kumuha ng damit. Hindi naghinala si Marco. Masyado siyang abala sa kanyang konsensya. Ginamit ko ang oras na iyon para pumunta sa isang pribadong forensic laboratory na pag-aari ng isang matandang kaibigan ng aking ama. Interesante ang sample na ito, Mrs. Eliza, sabi ni Dr. Santos, ang pinuno ng lab. Matapos ang 3 oras ng paghihintay, ipinakita niya sa akin ang resulta. Ano po ang resulta, Doc? Ang batong ito ay hindi ordinaryong jade. Mas tama sabihin na ito'y isang mineral na binago sa kemikal na paraan, paliwanag ni Dr. Santos. Ang ibabaw nito ay pinahiran ng isang napakanipis na polymer. Ibig sabihin, ang lason ay hindi agad gagana. Ngunit kapag palaging nadidikit sa init ng katawan at pawis, unti-unting matutunaw ang polymer. Kapag nawala na ito, ang lason isang mataas na konsentrasyon ng arsenic trioxide at mercury ay direktang masisipsip ng balat papunta sa dugo. Ito ay isang napakatalino at malupit na paraan ng pagpatay. Nanghina ang aking mga tuhod. So, dinisenyo po ito para pumatay ng dahan-dahan? Oo, sabi ni Dr. Santos. Ang dosis ay inayos para magdusa muna ang biktima bago mamatay dahil sa kidney o heart failure. Kung sino man ang gumawa nito, hindi siya isang baguhan. Tumingin ako sa berdeng bracelet na nasa isang ebidensya bag sa mesa. Ang bagay na sinabi ni Marco na simbolo ng walang hanggang pag-ibig ay isa palang time bomb. Salamat, Doc. Pakitago po ng isang kopya ng resulta para sa akin. Babayaran ko po kahit magkano, sabi ko. Paglabas ko ng laboratorio, tumunog ang aking cellphone. Isang mensahe na naman mula sa misteryosong numero. Alam mo na ang katotohanan, ginang arkitekto. Makipagkita ka sa akin sa isang lumang kapihan sa Binondo, 2:00 ng hapon. Magsuot ka ng pula para makilala kita. Huwag kang magsasama ng pulis o hindi mo malalaman ang tunay na dahilan kung bakit ganun na lang ang galit sa iyo ng asawa mo. Alam nang nagpadala ng mensahe ang aking mga kilos. Binabantayan niya ako. Bumalik ang takot. Ngunit mas malaki ang aking pagnanais na malaman ang lahat at maghiganti. Kailangan kong makipagkita sa taong ito. Ang Binondo ay maingay at magulo ng hapong iyon. Naglakad ako papunta sa isang makalumang kapihan na nabanggit sa mensahe. Sa isang sulok, may nakaupong isang matandang lalaki. Siguro mga 60s na siya. Puti na ang lahat ng kanyang buhok. Ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang kanang kamay. Wala ang kanyang palasingsingan at hinliliit na daliri. Maupo ka, Hija Eliza, sabi niya. O dapat ko bang tawaging ginang Marco? Sino po kayo? Malamig kong tanong. At paano ninyo nalaman ang tungkol sa bracelet? Ang pangalan ko ay Lito, sagot niya. Kilala ko ang biyanan mo, si Don Ricardo. Noong unang panahon, kasosyo ko siya. Mga ilegal na minero kami sa isang liblib na bundok sa Mindanao. Nakahanap kami ng deposito ng berdeng jade sa isang tagong kuweba. Pero kakaiba, walang hayop na nabubuhay malapit doon. Nalaman namin na ang mga bato doon ay may natural na arsenic at mercury, isang minahan ng lason. Ipinakita niya ang kanyang kamay na may kulang na daliri. Ito ang naging kabayaran. Gusto kong isara ang minahan. Pero si Ricardo, tuso siya. Naisip niya na kung ang bato ay kayang pumatay ng dahan-dahan, pwede itong maging isang mamahaling sandata. Ninakaw niya ang titulo ng minahan. Pinirmahan ang pangalan ko habang nag-aagaw buhay ako sa ospital at tinanggal ako ng walang ni isang kusing. Kaya ang yaman ng pamilya ni Marco ay galing sa lason? Ibinenta ng ama ni Marco ang mga bato na tinawag nilang tahimik na hade sa black market bilang armas. At si Marco, ipinagpatuloy niya ang negosyo ng ama niya.
Ang property development company niya ay front lang para sa money laundering. Pero bakit? Bakit ako? Nanginginig kong tanong. Dahil sa pera, Hija, ang negosyo ni Marco ay palubog na. May utang siyang bilyon-bilyon sa kasino. Ang tanging paraan para makabangon siya ay ang makuha ang mga ari-arian mo, mga lupang pamana sa iyo ng iyong ama. Hindi kanya maaaring hiwalayan dahil sa inyong prenup. Pero kung mamatay ka dahil sa sakit, siya ang magiging tagapagmana mo. Gumuho ang aking mundo. Kaya pala, ang 10 taon ay isang malaking kasinungalingan. Bakit niyo po ito sinasabi sa akin? Dahil may utang na loob ako sa ama mo. Siya ang tumulong sa akin noong wala na ako. Hindi ko hahayaang patayin ang anak niya ng anak ng taong sumira sa buhay ko, sabi ni Mang Lito. May inabot siyang isang maliit na flash drive. Nandyan ang mga lumang ebidensya tungkol sa minahan at sa mga ilegal na transaksyon. Hindi sapat para ipakulong si Marco sa tangkang pagpatay sa iyo, pero sapat na para magsimulang mag-imbestiga ang mga pulis. Mag-ingat ka, Eliza. Desperado na si Marco. Baka subukan kanyang patayin ngayong gabi sa mas marahas na paraan. Umalis ako sa kapihan na may matatag na hakbang. Sa aking isipan, isang plano ang nabubuo. Gusto ni Marco ng isang mistikal na drama. Bibigyan ko siya ng isang horror show na hinding-hindi niya malilimutan. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-text sa aming kasambahay. Te, pakihanda ng mga kandila, mga bulaklak tulad ng sampagwita at ilang-ilang at patayin ang lahat ng ilaw mamayang gabi. Sabihin sa guard, huwag papasukin ang sinuman maliban kay Sir Marco. Ngayong gabi, magsisimula ang dula ng asawa at ang entablado ay ang aming sariling tahanan. Ang aming marangyang bahay sa Forbes Park ay parang patay ngayong gabi. Madilim. Nakaupo ako sa gitna ng sala. Sa harapan ko ay may isang palayok na may tubig at mga bulaklak, mga kandilang may amoy ng sampagita at isang peking orasyon na kinuha ko sa internet. Suot ko ang isang puting duster at hinayaan kong magulo ang aking buhok. Narinig ko ang sasakyan ni Marco. Huminga ako ng malalim at nagsimulang bumulong ng mga hindi maintindihang salita. Bumukas ang pinto. Eliza, bakit madilim dito? Brownout ba? Sigaw ni Marco. Nasa likod niya si Tita Carmen. Hindi ako sumagot. Patuloy lang ako sa pagbulong. Eliza, ano ba? Lumapit si Marco. Tinutok ang flashlight ng kanyang cellphone sa akin. Bigla akong tumingala. Nanlilisik ang mga mata. Diyos ko, sigaw ni Tita Carmen. Eliza, ano to? Nababaliw ka na ba? Galit siya. Sabi ko sa isang malalim at garalgal na boses. Galit siya. Dugo. Humihingi siya ng dugo. Natigilan si Marco. Sinong galit? Ang bantay ng bracelet. Tumawa ako ng nakakakilabot. Ibinigay mo sa maling tao, Marco. Dinaya mo siya. Gusto mong ialay ang asawa mo, pero ang hipag mo ang tinamaan. Ha ha ha. Namutla si Marco. Huwag kang magbiro, Eliza. Nag-aagaw buhay si Diane. Nasusunog ang balat niya. Natutunaw ang laman niya. Parusa yan! Sigaw ko. Sabi ng bantay. Hindi gagaling si Diane hanggat hindi ka umaamin. Hanggat hindi mo ibinabalik ang sumpa sa tunay na may-ari. Nagsimulang umiyak si Tita Carmen. Marco, baka totoo yan. Umamin ka na sa mga kasalanan mo para gumaling si Diane. Napapaligiran na si Marco. Tumahimik ka, ma! Sigaw niya. Hinawakan niya ako sa balikat. Eliza, tigilan mo na tong drama mo. Hindi, sabi niya. Sinadya mo. Gusto mo akong mamatay para makuha mo ang pera ko at pakasalan si Diane. Umamin ka na. Kung hindi, mamamatay si Diane ngayong gabi. Oo, gusto kitang patayin. Pero hindi gamit ang demonyo. Tanga. Ang sigaw ni Marco ay bumasag sa katahimikan. Humihingal siya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Nawala na siya sa kontrol. Ano? Bulong ni Tita Carmen. Akala mo naniniwala ako sa mga kalokohang to. Sinipa ni Marco ang palayok. Walang multo sa bracelet na yan, Eliza. Siyensya yan. Kemikal. Lason na bato mula sa minahan ng tatay ko. Arsenic at mercury ang laman nun. Dapat ikaw ang nagsusuot nun. Dapat ikaw ang namamatay ng dahan-dahan para makuha ko ang insurance at maibenta ang mga ari-arian mo. So, sinadya mo akong lasunin? Oh, sigaw niya. Pagod na ako sa iyo. Pagod na akong maging asawa ng isang perpektong arkitekto. Kailangan ko ng pera mo para sa utang ko sa sugal. Pero yung tanga at sakim mong hipag, inagaw niya. Buisit, nasira ang plano ko dahil sa kasakiman yung dalawa. Marco, umiiyak na sabi ni Tita Carmen. Gusto mong patayin si Eliza? Buntis si Diane sa apo ko, Marco. Tumahimik ka, ma. Nakinabang ka rin sa pera ni Eliza.
Kung namatay si Eliza, lahat tayo masaya. Dahan-dahan akong tumayo. Wala nang pag-arte. Kalmado, malamig, at walang emosyon ang aking mukha. Lumakad ako papunta sa isang mesa sa sulok. Sa likod ng isang florera, may isang maliit na bagay na kumikislap na pula. Isang hidden camera. Kinuha ko ito at itinaas. Salamat sa kumpirmasyon, Marco, sabi ko sa normal kong boses. Isang kumpletong pag-amin, motibo, paraan, at intensyon. Siguradong matutuwa ang piskal sa recording na ito. Nagbago ang mukha ni Marco mula galit hanggang sa matinding takot. Paano? Tapos na ang dula, asawa ko. Ngumiti ako ng mapait, walang multo. Isang matalinong asawa lang na alam kung paano paikutin ang isang desperadong asawa. Mamatay ka. Sumugod siya sa akin, handang sakalin ako. Ngunit bago pa siya makalapit, blah! Sinira ang pinto mula sa labas. Pulis, wag kang gagalaw. Daan-daang pulis ang pumasok. Napaligiran si Marco. Natigilan siya. Tumingin siya sa akin. At saka sa mga baril na nakatutok sa kanya. Lumabas mula sa likod ng mga pulis si Mang Lito, nakatayo sa tabi ko. Napaluhod si Marco. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil alam niyang tapos na ang laro. Ngayong gabi, sa bahay na ipinagmamalaki niya, nawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang kerida, ang kanyang anak, ang kanyang yaman, at ang kanyang kalayaan. At ako, nakatayo lang ako. Pinapanood siya. Ang lalaking nakaluhod na iyon ay hindi na ang aking asawa. Siya ay isang estranghero na sumubok na patayin ako. At ngayon, kalilibing ko lang sa kanya ng buhay. Isang kaguluhan ang sumunod, mga sirena, mga ilaw, mga kapitbahay na tsismoso, mga mamamahayag. Pinapanood ko mula sa teresa habang kinakaladkad si Marco palabas, nakaposas. Yumuko siya, tinatago ang kanyang mukha. Nang dumaan siya sa harap ko, nagtama ang aming mga mata sa huling pagkakataon. Walang pag-ibig, walang paumanhin, isang blankong titig lamang mula sa isang taong patay na ang kaluluwa. Isinakay siya sa mobile. Bam! Ang tunog ay parang martilyo ng hukom. Si Tita Carmen ay isinakay din. Eliza, tulungan mo ako. Hindi ko alam ang tungkol sa lason. Sigaw niya. Ang pamilya ay hindi nagpapatayan, tita. Sagot ko. Isang oras pagkatapos, dumating ang balita mula sa ospital. Nakaligtas si Diane, ngunit may malaking kapalit. Hindi na iligtas ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Si Diane mismo ay nagkaroon ng permanenteng pinsala sa bato at bahagyang pagkaparalisa sa kanyang kanang kamay. Ang kamay na buong pagmamalaking ipinagmalaki ang nakamamatay na bracelet. Mabubuhay siya, ngunit bilang isang babaeng may kapansanan, baog at gugugulin ang natitirang buhay sa kulungan. Lumipas ang gabi. Nagpaalam si Mang Lito. Sa wakas, tumahimik muli ang bahay. Ngunit ngayon, ito'y isang katahimikang nagbibigay ginhawa. 6 na buwan ang lumipas. Ang sikat ng araw ay mainit na. Tumatagos sa bintana ng isang maliit na kapihan sa Ubud, Bali. Nakaupo ako, nakaharap sa luntiang palayan. Hawak ko ang isang tasa ng herbal tea. Walang mamahaling kape, walang pagkukunwari. Nag-vibrate ang aking cellphone. Isang balita. Hinatulan, negosyanteng si Marco Alcaraz, 12 taon pagkakakulong sa tangkang pagpatay sa asawa, ina at hipag, kasama rin. Binasa ko ito ng mabilis at pinatay ang screen. Walang labis na kasiyahan. Isang pakiramdam lamang ng pagtatapos. Ang bahay sa Forbes Park ay naibenta ko na. Ang pera ay ibinigay ko sa mga foundation. Ang natira ay ginamit ko para magtayo ng isang maliit na architectural studio dito sa Bali. Kinuha ko ang isang maliit na kahon mula sa aking bag. Sa loob naroon ang aking singsing sa kasal. Lumakad ako papunta sa isang maliit na tulay. Tumingin ako sa agos ng ilog sa ibaba. Hawak ko ang singsing. 10 taon ng aking buhay. 10 taon ng kasinungalingan. Ngunit 10 taon din na humubog sa akin upang maging isang babaeng hindi magagapi. Hindi ko pinagsisisihan na minahal ko si Marco dahil ang sakit na iyon ang nagturo sa akin na mas mahalin ang aking sarili. Inihagis ko ang singsing sa ilog. Plok. Nawala ito sa agos, tulad ng aking nakaraan. Paalam Marco, bulong ko sa hangin. Salamat sa aral, at salamat sa bracelet. Kung wala iyon, marahil ay habang buhay akong mabubuhay sa kasinungalingan kasama mo. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ng kalayaan ay napakatamis. Tumalikod ako at naglakad pabalik sa aking studio. May naghihintay na kliyente. May bagong disenyo na kailangang gawin. At may bagong buhay na kailangang isabuhay. Ang pangalan ko ay Eliza. Hindi na ako isang asawang biktima.
Ako ang arkitekto ng sarili kong tadhana at sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong ang pundasyon ay gawa sa bakal ng katotohanan na hinding-hindi na mabibitak.